puno ng mahalagang kasaysayan, istorya, at mga pangyayaring humubog sa malaking parte ng bansa. Lugar na kung saan pinanganak ang kalayaan ng Pilipinas. Halika't samahan niyo kaming puntahan at sariwain ang bayang pinagmulan ni Emilio Aguinaldo, ang bayang makasaysayan, ang bayan ng Cavite. Inutos ni Ferdinand VI ang hari ng Espanya na magpatayo ng simbahan sa Pilipinas. Kay Luis Perez Dasmariñas niya ito inutos, isang gobernador general sa Pilipinas. Itinayo ang St. Michael Parish noong 1669 gamit ang mga kawayan, straw at nipa. Ang imahe ni St. Michael ay regalo ng hari ng Espanya sa simbahan. Nakapalibot dito ang maliliit na imahe ng 7 archangels. Ang imahe ni St. Michael ay ginamitan ng ginto at pilak. Si Father Mariano Gomez ang nangmamahala sa St. Michael Parish. Gumamit siya ng madaming itlog ng bibe para ihalo sa simento ng simbahan. Ngunit noong siya ay pinatay sa pamamagitan ng garote, ang mga Augustinians na ang namahala sa St. Michael Parish. Ang St. Michael Parish ay kilala dahil ito ang pinakamahabang simbahan dati sa Cavite. Ngunit dahil sa gera, kalahati na lang ang natira sa simbahan. Pero nakatayo pa rin hanggang ngayon ang St. Michael Parish dahil matibay ang pundasyon nito. Puntahan naman natin ang rebulto ni Emilio Aguinaldo. Ang rebulto ni Emilio Aguinaldo. Ang rebultong ito ay inalay kay Emilio Aguinaldo upang mabigyang galang at respeto ang kadakilaang kanyang ipinamalas sa ating bayan. Si Emilio Aguinaldo ay isang Pilipinong general, politiko at pinuno ng kalayaan. Siya rin ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa siyang bayaning nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niya ang isang bagong pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896. Ang rebultong ito ay nakatayo sa Trece Martires City sa Cavite at katabi nito ang Cavite Provincial Capitol. Ito ay tinayo noong 1954 upang maalala ng mga Pilipino ang mga bayani at pati na rin ang mga martir na nakibaka upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Ang rebultong ito ay gawa sa marmol at purong semento ang rebultong ito. 13 martir ng Cavite. Sila ay mga kilalang mamamayan ng Cavite na dinakip sa salang pakikipagsabuatan sa mga katipunero kaugnay na naganap na pag-aalsa sa Cavite noong Agosto 31, 1896. Bagaman at walang kasalanan sa krimeng ibinintang sa kanila, sila ay hinatulan ng kamatayan ng komisyong militar na lumiti sa kanila. Silang lahat ay binaril noong hapon ng Setyembre 12, 1896 sa Kutang San Felipe, lungsod ng Cavite. Ang mga martir na ito ay sina Luis Aguado, Eugenio Cabezas, Jose Lialiano, Severino Lapidario, Feliciano Cabuco, Victoriano Luciano, Agapito Conchu, Alfonso de Ocampo, Francisco Osario, Hugo Perez, Maximo Inocencio at Maximo Gregorio, at ang panghuli ay si Antonio San Agustin. Silang lahat ay pinatay ng walang sala. Ipinanganak si Emilio Aguinaldo noong March 22, 1869. Ang bahay niya ay matatagpuan sa bayan ng Kawit, Cavite. Ito ay may layo sa Luneta, Maynila na higit kumulang na 20 kilometro
at matatagpuan ito sa baybayin ng Hilagang Cavite sa Manila Bay. Siya ang pinakaunang presidente ng Republika ng Pilipinas. Noong June 12, 1898, sa mismong bahay ni Aguinaldo, dineklara ang kalayaan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbasa ng publiko ng Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino na sinulat ni Ambrosio Rinzares Bautista. Dito rin iwinagayway ang watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong ni Doña Marcela Agoncillo at pinatugtog sa unang pagkakataon ang Marcha Nacional Filipina na sinulat ni Juan Felipe na ngayon ay ang ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Kahit na naging simple ang pagdiriwang ng ika-110 taon ng ating kalayaan, ang diwa ng ating mga ninuno ng makabayan ay naway isa puso natin hindi lamang sa espesyal na araw na ito, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na ating gawain. Imus. Ang lugar na ito ay makasaysayan dahil ito ay parte ng paglaya ng Pilipino sa mga dayuhang mananakop. Ito ay hindi kalayuan sa Kawit, Cavite na kung saan si Emilio Aguinaldo ay pinanganak. Sa harap ng plaza ay ang Imus Cathedral na isa ding makasaysayang lugar. Sa plaza ng Imus naganap ang ilan sa mga pagdiriwang, kasaysayan at alitan ng ating mga kababayan kasama na din ng mga dayuhan. Taon-taon ay maraming pista ay pinagdiriwang dito. Noong 2008 ay naganap dito ang kauna-unahang Wagayway Festival na sumisimbolo sa Battle of Alapaan noong 1898 na kung saan sila ay nakipaglaban sa mga dayuhan na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo noong Philippine Revolution. Ngayon ang lugar na ito ay isang tourist attraction at tinadayo upang masaksihan ang mga pistang ginaganap dito. At ang huli namin pinuntahan ay ang Imus Cathedral. Katedral ng Imus. Ang relihiyon ay gumaganap na isang mahalagang papel sa kultura Caviteña. Patunay ang mga establishmento ng iba't ibang simbahan at katedral sa buong probinsya. Ang isang mas kapansin-pansin na simbahan ay ang katedral na nakatayo sa Imus. Ito ay itinatag noong 1795 bilang isang makitid na iglesia sa pamamagitan ng pari sa ilalim ng pagtataguyod ng Señora Nuestra del Pilar at San Juan Bautista at sa pamamagitan ng pamamahala ni Francisco de Santiago. Noong 1823, ang simbahan ay inilipat mula Toklong sa Balangon na kasalukuyang Imus Town proper, kung saan ito ay kasalukuyang nakatayo. Ang kasalukuyang simbahan ay gawa sa bato at binuo sa ilalim ni Fraile Nicolas Basera na naglingkod noong 1821 hanggang 1840. Ang simbahan ay pinangangasiwaan ng mga sekular na mga pari noong 1897. Ito ay naging simbahan ng ilang lalawigan ng Cavite na may Nuestra Señora del Pilar bilang tituladong santo patrona ng Imus at ng buong probinsya ng Cavite. Sa paglipas ng panahon, ang kasaysayan ay patuloy na nasabay sa ihip ng kasalukuyan at agos ng buhay. Saksi ang Cavite sa hirap, sa saya, at sa lungkot ng buhay ng Pilipinas. Kasabay din sa pag-unlad ng Cavite, ang pagyabong ng buong Pilipinas. Talaga namang ang bayang pinagmulan ni Emilio ay kilala at masasabing isa sa mga bayang hindi kailanman malilimutan dahil itong bayan na ito ay puno ng makasaysayang pangyayaring umubog sa kung ano ang Pilipinas ngayon.